Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin shocking, durog, tamba dawit sa korupsyon, lagot ang bata, nako po. Cheese Romesbak matapos ipahiya sa palasyo, nako. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling pasadahan ang video ito, eto yung mga nagde-trending muna na mga balita ang ating bigyan ng komento. Eto mga kababayan, nako, eto si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito sa caption ni Atty. Rowena Guanzon, pinagsasasabi ni BBM. Eto po yun mga kababayan. Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives, President. So yan mga kabayan, awkward. Napakamot pa sa chin, no? Si Senate President Cheese Escudero. Mukhang hindi yata nagustuhan yung pinagsasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Dito nga sa mga komento mga kababayan, sabi dito bangag na naman ba ang presidente? Ano kayang pinagsasabi ng presidenteng ito? Hindi makarelate ang taong bayan. Ako po, mga kababayan, wala parang yung joke lang po yun ng Pangulo, pero walang natawa. Even Cheese Escudero doesn't laugh, no, mga karabyo natin, kasi they know that yung usapin po patungkol po sa Supreme Court ay napakasensitibo pong usapin yan, di ba? Tapos idadaan mo lang sa joke. Ang mas matindi pa nito mga kababayan, ito ang balita. Ito, ikapalaking po natin. Ito pang balita mga kababayan. Sabi po dito sa PNA, Philippine News Agency, authority ba? Agency, okay. Agency, no? Philippine News Agency, gov.com, okay. PBBM, sabi po ni PBBM, critical thinking, nationalism, key to protect Philippine sovereignty. Nako. Critical thinking. Yun pangalan. Yun nga lang sa bagyo, sa baha, napapakamot ka na sa ulo at sinasabi mo ng anong gagawin natin? Nako po, critical thinking pa kaya? Meron ba ganun ng presidente? Hindi, joke lang. Everybody has critical thinking. Depende po yun sa sitwasyon. Pero what I'm trying to point out, no? Critical thinking. Kung i-analyze mo, no? Isa sa puso mo yung critical thinking na sinasabi po ni President Bongbong Marcos Jr., hindi po natin nakikita yun sa kanya. Totoo, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, May critical thinking ba ang Pangulo? Kung mayroon ka pong critical thinking, simpleng problema, hindi ka mapapakamot, no? Hindi mo sasabihin sa publiko, no? Kasi posible pong magpanik ang publiko, mga kababayan, di ba? Posible pong magpanik pag sinabing, anong gagawin natin? Buti na lang matitibay ang loob ng mga Pilipino. Di ba? Kasi kung mahina po ang loob ng mga Pilipino, nako, presidente na pong nagsabi, anong gagawin natin? Nako po, ibig sabihin, delikado na to. Di ba? Tapos sasabihin, critical thinking, nationalism. Anong nationalism? Pagiging makabansa ba ang ipadala mo ang isang Pilipino doon sa ibang bansa para doon litisin? Di ba? Ganyan ba ang nationalism sa inyo? Nako po mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Saldico. Durog na durog dito po sa interview niya kay Karen Davila, mga kababayan.
Ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Halos maiyak, halos maihi. Itong si Rendon, no? Si Bicol Saro Representative Tere Rendon. Pinagtatakpan pa si Saldico. Ito, pakinggan po natin to. See how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. So, will you call them? Parang naglulukuhan tayong lahat. Hindi, sila lang po ang niluloko ang taong bayan, Miss Karen Davila, no? Sila lang po ang nagluloko sa taong bayan. Hindi po naglulukuhan tayo lahat, no? No, sila, niluloko po talaga nila ang taong bayan. Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. I think Congressman Zaldico has already divested himself from SunWest. I mean, Representative Ridon, you... Sabi po ni Karen, Miss Karen, so what? So what kung wala na siya doon, hindi na siya nag-invest doon, di ba? Divested na. So what? Still, he is being part, di ba? Nung nakaraan pa. Kailan pa siya nag-divest? Sige nga. Even kahit pa nag-divest kasi pwedeng mangyari, nandun pa rin siya di ba? Pwedeng sa ano lang, sa pakitang tao lang nag-divest na si Zaldico. Pero sa totoo nilang pinag-usapan, nandun pa rin, no? Maybe it is something na magkakaroon ng dummy account, di ba? Pwede yun, di ba mga kaubayan? So, wag niyo pong pinagluloko ang taong bayan na ito. Durog na durog dito si Rendon Ito isa si Rendon po mga kaubayan, na isa po sa masugid na tagapag-criticize kay Vice President Sara Duterte. Lagot ka ngayon. And I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Matanda na tayo. Kung sa ano lang na usapan, matanda na tayo. Huwag na tayong maglukuhan dito rin doon, ha? Magtapat ka na. Magsalita ka ng totoo. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law, no? So I want to ask you, do you believe it is a conflict of interest for a congressman to own a construction company and actually participate in government projects? And do you believe legislators, you've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. So yan mga kabayan, durog na durog ang bata ni Tambaluslos, na si Bicol Saro Representative Tere Rendon at maging yung former chairperson, no? Former committee chairperson ng appropriation na si Saldico, di ba? Kung naiintindihan niyo lang yung pagtatanong dito ni Miss Karen Davila, no? Ito po ay parang yun din ang gustong-gustong itanong ng taong bayan. No, kung naiintindihan nyo lang, talagang matutunaw kayo sa kahihiyan kayong mga tunggrista. Di ba? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Reaksyon, i-comment nyo na lang po. At eto, Congressman Marcoleta, mayroon pong pakiusap sa taong bayan. Eto, pakinggan po natin to. Uumpisahan ko na yung flood control investigation yan ang matindi. sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin
kung sino yung may mga kasalanan dyan. Napakabigat pong investigasyon ito, Sen, kung ito ay talagang... Mabigat talaga yan. Kaya nga ako, ang sinasabi ko ngayon pa, kaya binroadcast ko, lahat po ng mamamayan na may kakayahan na makipag-ugnayan sa aking opisina, basta po may tutulong kayo, tatanggapin po namin yan. Lalong-lalo na po, yung mga impormasyon na reliable. May mga litrato po kayo, napaka-importante po niyan. Kasi may cellphone po kayo. Lahat po ng mga alam nyo na mga flood control project sa inyong mga barangay, kuhanan po nyo ng litrato. Lagyan nyo lang po ng date at saka lugar. At kung kilala yung contractor, yung pati contractor, yan ninyo. At saka nyo po padala sa opisina. Para sa ganun po, yan lahat ay magamit natin sa ating pag-iimbestiga. So yan mga kabayan, yan pong panawagan ni Senator Rodante Marcoleta sa taong bayan tungkol po sa kanyang pangunahang investigasyon sa mga anomalyang flood control anomalies na ito. So yan, sana magpagtulungan po ang ating mga kabayan na mayroon pong mga nakatagong ebidensya, no, sa kanilang mga baul. Ilabas nyo na po yan at ipadala nyo na po kaya Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga kabayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang at eto. Nagkainitan na sa Senado at Kongreso. Cheese, binunyag lahat. Balak siya tanggalin speaker. Eto, pakinggan po natin to. Tinding ginagawang operasyon laban dito kay Cheese Escudero. Ay, naku po, grabe talaga. Alam mo, pagganid ka talaga sa kapangyarihan, talagang gagawin mo ang lahat ng bagay para talaga maisakatuparan yung maitim mong balak sa sa future mo, ika nga eh. Kasi alam naman natin, may nangangarap dyan, may ambisyosong bonding dyan na gustong maging presidente na future. Kaya alam mo, kailangan nila tanggalin lahat ng balakid, lahat ng alam naman natin mga kababayan, the next president is VP Sara Duterte. So kailangan lahat ng balakid tinanggal. Lahat ng sumusuporta, lahat ng financier, lahat ng supporter ng mga Duterte ay talagang inisa-isa, inoperate isa-isa. At kung ano-anong kasong ipinapatong, kung ano-anong kasong inaakusa. At dahil nga po napigilan yung balak nilang impeachment, eto pong impeachment na magpapatanggal kay VP Sara na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, ino-operate na nila ngayon kasi kita nyo naman, di ba, yung nangyari sa Senado. At ang kanilang packaging, ang kanilang mga... Kung si Vice President Sara Duterte nga, nagawan nila ng ganung pamamaraan, di ba? Para ma-impeach. Ito pa kayang si Senate President Jesus Escudero, hindi nila gawan ng kung ano-ano. Di ba? Ang tindi talaga ng technique nila. Ang tindi ng, tawag dito, yung mga plano nila. Contingency plan kung baga, di ba? Grabe. Maging sino ka man, basta ito ang gusto nilang iparating mga kababayan, no? Maging sino ka man, basta humarang ka sa aming dadaanan, bahala ka na. Kung ikaw ay lalaban, kung ikaw ay susuko. Ano sa palagay niyo mga karibin natin? Isang si Senate President Jesus Escudero, lalaban ba o susuko na? Dito po sa kay Tamba. Mga sinasabi, kagagawan ito ni Cheese Escudero. Yan ang kanilang Kaya, since balaki daw si Cheese Escudero, kailangan natin tanggalin yan bilang Senate President. So, yan ang kanilang motibo. Issue na ito, napakabigatuin ito. Pasok. Sure, sino yung pinatutungkulan ni Senator Escudero na kongresista ang nasa likod ng demolition job laban sa kanya? Hindi pinangalanan ni Senate President Francis Cheese Escudero kung sino ang sangkot sa demolition job o paninira laban sa kanya. Ngunit ayon sa mga impormasyon na nakalat nila, ay walaan niya ito sa loob ng Senado. Ngunit maaaring o hindi nito matiyak kung ito ay may tumutulong o may katulong o mayroon itong kakuntsaba sa loob ng institusyon. Itinanggi ni Senador Escudero na may koneksyon at tumutulong o bahagi ng sinuman sa 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Partikular ito sa mga kontratistang may malalaking proyekto sa flood control projects ng gobyerno simula noong 2022. Paliwanag ng tagapangulo ng Senado, bahagi ito ng demolition job upang maalis siya sa pwesto kasabay ng issue ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
May plano anya na maalis siya sa pwesto para wala na siya kapag nag-file na ng impeachment case. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Dagdag pa ng senador, batay sa nalaman nila, ang nasa likod ng demolition job ay isang mambabatas at kung sino ang pinaka may gusto ng impeachment. Nang tanungin nito kung ang sangkot sa paninira sa kanya ay mula sa House of Representatives, ito ang kanyang tugon. Obvious ba? Ay, hindi. Huwag bang unang banat ba? Hindi kasi baka yun eh. Oo naman. Ay, taga-house. Di ba nga naman? Ayun. Oo Oo naman. Mas polite. Parang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. Oh, di ba? Kitang-kita naman natin yun sa CCTV, di ba? Na talagang sino pa ba maglalabas doon ng CCTV? Sino may kapangyarihan na mag-utos doon sa security? Hoy, ilabas yung lintik na CCTV na yan. Ala naman si isang senador, napakalabo naman. Galing sa executive, malabo rin yan. Siyempre, yan po ang sino ba boss niyan. Naku po, kilala nyo na. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya kasi yung pangalan niyan may sa demonyo. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Eh hindi, yun nga yung ano doon yung malisya, ika nga eh. May malisya kagad eh. Pa ngayon kung pumunta siya doon at nakipag-usap, counterpart yun. Di ba counterpart yun? At saka, para mo naman sinabing, demonyo yung dinalaw niya at bakit bawal. Di ba? Parang, I mean, kanina ba siya pumunta? Di ba sa speaker yun? Demonyo ba yung speaker? Kasalanan ba lumapit sa speaker? Eh sila yung dalawang magka-partner. Si speaker sa lower house, yung sa upper, di ba? O yung sa Senate, siya ang presidente doon. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.